Si Justin at RJ sinugod sa ER. Asan yung baril ko? Ano meron doon? Anak po ni Ma'am Giselle, kasama niyo po siyang naaksidente. People die here every single day. And it's a blessing in disguise na wala na rin si Justine. How can you say that? Well now, hindi na siya makakapagsubong kahit kanino tungkol sa sekreto natin. Paano po kung pagising ni Doc RJ, madagdagan yung amnesia niya? Importante buhay si tatay. Iniisip ko ngayon si Ma'am Giselle eh. Paano kaya niya kakayanin ang lahat ng ito? Ngayon pa lang sila nagkaayos ni Justine tapos... But it's so much better that Justine's not here anymore so that she doesn't see how cruel you are! Posible naman si Morgana kasi nung nangyari yung aksidente, nandito siya sa ospital. Kung hindi siya, sino gagawin ito kay Doc RJ? Eh, alibay naman ako. Well, isa ka sa mga kaaway nila. Gusto mo ba? Isipin nila na may kinalaman ka? Especially nandun si Gilbert sa place ng banggaan. Meron kaming nakuhang baril sa pinangyarihan ng banggaan. Meron ding pasyente naghanap sa akin ng baril eh. Yung bodyguard ni Ma'am Morgana. Mabuti na lang nangyari to. Kasi kung nagpunta ka ng US, kung naging successful yung clinical trial mo, you will remember my secret. Palabasin niyo na ako dito. May kinalaman ka ba sa nangyari kay na tatay? Sa banggaan? Wala. Kahit kami, wag mo kaming etyosen ha, kasi huli ka na. Kaya, anong ginagawa mo doon sa aksidente ha? Sabi ni mamang pulis. Oo nga, tsaka di ba hinahanap mo yung baril mo? Eh, may naharap na baril yung mga polis. So, iba tong baril na to? Sir, akin na to. Tingnan mo na. Umamin ka din! So may kinalaman ka nga sa nangyari kay na tatay? Bakit mo ginawa yun? Teka nga. Sir, wala akong kinalaman doon. Napadaan lang ako. Nadamay pa nga ako sa aksidente, oh. Minalas pa nga ako, eh. Sus, sir, huwag kayong maniwala dyan, huliin nyo na yan! Kaya nga. Sir, yung baril, may lisensya yan. Dahil bodyguard ako ni Ma'am Nushi at ni Ma'am Morgana. Tapos sa Apex naman, talagang papunta ako doon. Pinapunta ako ni Ma'am Morgana. Kung gusto niyo po, talangin niyo siya. Gising na yata si Dad. Oh, so? Nasabi ko sa kanya na may secret ako. What? Gaga ka ba? Ba't mo ginawa yun? Eh, hindi ko naman alam na magkakamali siya eh. Tsaka, hindi ko naman din sinabi sa kanya na hindi niya ako tunay na anak. Ang sinabi ko lang na baka matandaan niya na may secret ako, yun lang. God, Zoe. Huwag ka mag-alala. Madali lang lusutan yun. Paano kung hindi siya maniwala sa palusot natin? Paano kung mag-imbestiga siya? At dahil doon, malaman niya na kung ano yung, kung sino ka talaga, ma'am. Paano yan? Zoe, that is not going to happen. I am not going to let that happen. Isa pa, abala sila sa pagkamatay ni Justine at paghahanap kung sinong bumangga sa kotse ni RJ. Huwag ka na mag-alala. Ma'am Giselle, nakausap ko na po yung punenarya.
Inaayos na po nila yung burol po ni Justine. Salamat, Lynette. Ang daya kasi, Lynette. Bakit ganun? Ako na ngayon nag-ayos ng wake ng papa ko. Ako din pala mag-aayos ng wake ng anak ko. Ma'am, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Pero, ganito lang po ako para sa inyo. Salamat, Lynette, for everything. Meron pang update sa investigasyon. Wala pa po, ma'am. Si Obeng. Gising na ba si Obeng? Hindi pa rin po. Lynette. Hindi ko na yata makakayanan kung pati si Obeng mawawala. Sana magising na si Obeng. At kung sino man yung bumangga sa kanila, sana mamatay na siyang hayop siya. Tay, magpagaling po kayo, ha? Paggising po ninyo, itutuloy po natin yung plano natin pumunta sa US. At babalik na po yung memory mo. Annalyn, will you stop? Pinipressure mo si Daddy. So, hindi ko naman pinipressure si tatay. Inibigyan ko lang naman siya ng hope, eh. Masama ba yun? Oo. Eh, hindi naman tayo sigurado na babalik yung memory niya. At isa pa, in his condition, do you really think aabot siya sa trial? Yun ba talaga yung priority natin? Hindi lang naman yun yung trials sa mundo, eh. Marami pang trials. At naniniwala ako na babalik yung memory ni tatay. Dad? Thank you.